Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating lahat. Narito po muli ang Jesus Christ sa Messiah Christian Church upang sama-sama po tayong mag-morning devotion. Makibukas po tayo sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Malinaw pong sinabi rito na kung tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo, tayo ay bagong nilalang na. Pakikipagkaisa kay Kristo, meaning na ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo bilang Panginoong Diyos na tagapagligtas at siya na yung naghahari sa buhay mo, sa buhay natin. Ibig sabihin po, sinulat po ito ni Pablo na nung time po na yung experience niya sa Damascus, na siya ay pupunta sa Damascus dahil papatay niya lahat ng mga naniniwala kay Kristo Jesus. Dahil isa siyang mananaligsa, isa siyang persecutor ng mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Nung time po na yon, na-encounter niya si Jesus Christ. Nagbago ang kanyang buhay. Siya ay nabulag. Binulag siya ng Panginoon. At yung grasya ng Panginoon ay pinagkaloob niya. Pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanya. At siya ay muling nakakita. At nung time na yon ay nabuhay siya ng panibagong buhay. Hindi na yung dati niyang pagkatao. Ito po yung sinasabi na isa na siyang bagong nilalang. Isa na tayo dapat bagong nilalang kung tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo. Kung meron na tayong relationship sa Panginoon. Meron na tayong pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, kay Jesus Christ, na siyang magbibigay sa atin ng bagong buhay. Dahil sa grasya ng Panginoon, dahil napako siya sa krus ng Kalbaryo, dahil sa ating mga kasalanan. Dahil gawa mo, gawa ko, gawa nating lahat, kaya siya namatay. Siya na walang kasalanan, siya na hindi niya deserve na mamatay sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo ang mamatay sa krus, na dapat tayo ang mamatay, makaranas ng kaparusahan ng Panginoon. Pero yung grasya ng Panginoon, ibinigay niya para sa atin, para tayo ay bigyan ng panibagong buhay. Sabi nga po rito, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na. Gaya nga po ni Pablo. Dati siyang mamamatay tao. Ngayon, binago siya ng Panginoon. Isa na siyang apostol. Naging apostol siya ng Diyos. At nagbabahagi na siya ng salita ng Diyos. Isinashare niya yung gospel ng Lord na si Jesus Christ lamang ang makapagliligtas sa atin. Sinare niya at sinulat pa nga po niya sa mga aklat na ito, yung kung paano tayo mamumuhay nang naaayon kay Kristo Jesus. Kaya, kung nakipagkaisa na tayo kay Kristo Jesus, tayo ay bagong nilalang na. Hindi na tayo yung dating mamamatay tao, hindi na tayo yung dating sinungaling, hindi na tayo yung dating mangangalunya, hindi na tayo yung dating mapangit ang ugali, hindi na tayo yung chismosa, hindi na tayo yung lasinggero, sabungero, babaero, lahat ng wrong. Yan. Hindi na. Wala na yung ganun. Kaya sabi nga po dito, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa ng bagong nilalang. Nasa sa atin na yung, kung tinanggap natin si Kristo Jesus, nasa sa atin na yung pagmamahal ni Kristo Jesus. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung grasya ng Diyos na i-share natin sa iba. Yung love, joy, peace, nasa sa atin na. Kaya, nais po ng Diyos sa oras na ito na tanggapin natin siya bilang Panginoon nating tagapagligtas. At siya yung maghari sa ating buhay. Bilang pag naghari na siya sa ating buhay at meron na tayong ugnayan sa Diyos, may relationship na tayo sa Panginoon. Yung mga dati nating pagkatao, mawawala na yan eh. Dahil yung grace ng Lord ay nasa sa atin na. Kaya sa oras po na ito, nais ko po kayong ipanalangin.
Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. Sa oras po na ito, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan at humihingi po kami ng kalinisan sa aming mga buhay, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami po ay inyong linisin ng inyong banal na dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Salamat po sa pagpapadala mo kay Jesus Christ upang kami ay baguhin, upang kami ay iligtas, upang ang kabutihan ay sumaamin. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami. At Lord, sa oras po na ito, ay tulungan niyo po ang bawat isa. Abutin niyo po ang bawat isa. Touch their life, Lord, na patuloy na makipagkaisa, makipag-ugnayan sa inyo, magkaroon ng relationship sa inyo, upang tanggapin ka bilang Panginoong Diyos na tagapagligtas at hari ng aming mga buhay. Upang kami ay magkaroon ng panibagong buhay at hindi na mamuhay sa dati naming pagkatao. Nais po namin na maipagkaloob ang aming buhay at ikaw lamang ang siyang maluwalhati. Ikaw lamang ang siyang makita sa aming mga buhay. Dalangin ko po sa oras na ito, sa lahat ng mga nanonood ng video na ito, I pray, Lord, na itouch mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Patuloy mong baguhin ito ayon sa inyong kalooban. At ang pag-ibig mo ay sumaamin, sumakanila, at sa aming lahat, Lord. Salamat po, Ama. Patuloy mong pagpalain, patuloy mo po silang pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Hindi ko man po alam ang kanilang sitwasyon sa oras na ito. Ikaw po ang nakababatid ng kanilang puso, ng kanilang isipan, maging ang kanilang mga panalangin. Ikaw po ang siyang humipo sa kanilang mga buhay. At patuloy na bigyan mo sila ng faith na nagmumula sa inyo, matibay na pananampalataya. At patuloy mo, Panginoon, na abutin anuman ang kanilang problema, bigyan mo po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng encouragement sa kanilang buhay, sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa. Patuloy niyo po silang ibangon at patuloy niyo po silang pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. In terms of financial, spiritual, emotional, sa lahat ng aspeto sa kanilang buhay, ay pagpalain mo po sila. Salamat po, Ama. Dalangin ko rin po sa oras na ito na ang kinaharap ng bansang Pilipinas sa darating na bagyong Ulysses. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa bagyong ito. Tunawin mo ang bagyong ito. At ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa iyong mga anak, sa mga tao na nagtitiwala sa inyo. Pakaingatan niyo po ang bawat isa. Lalo na, Panginoon, ang bansang ito ay patuloy mong pagpalain. Pagpalain niyo po ang aming presidente, ang aming vice-presidente, sa lahat ng mga opisyales sa gobyerno, Panginoon. Pagpalain niyo po sila ng knowledge, wisdom na nagmumula sa inyo upang ang kalooban mo lamang ang siyang magawa nila para sa bansang ito upang mapaunlad pa. Maraming salamat po, Ama. Dalangin din po namin ang bansang Israel ay pagpalain mo. Salamat po ang bayang iyong pinili. Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa. Ingatan, O God. Dalangin ko rin po ang mga kapastoran, ang mga leaders, mga ministers, evangelists, at ang mga nagbabahagi ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga puso, ang mga buhay, pagpalain mo po sila, maging ang kanilang pamilya, bigyan mo po sila ng kalakasan, ng encouragement to spread your word, even, Lord, in their life, Lord. At patuloy mo po, Panginoon, na pakatatagin sa ministeryong ipinagkaloob kung saan mo sila tinawag, Panginoon. Salamat po, Ama. At dalangin po namin sa kanilang mga pangangailangan, sa lahat ng mga nagmi-mission, anuman ang kanilang pangangailangan, ay pagpalain niyo po. Dalangin din po namin sa bayang ito, sa bayang Dolores, pagpalain niyo po ang aming mayor, vice mayor,
i-bless niyo po sila at ang kanyang pamilya. Ganon din po ang aming barangay, Barangay Bulaking 1, Dolores, Quezon. Ang aming butihing kapitan, pagpalain niyo po siya upang mapaunlad pa ang aming barangay at patuloy mo siyang bigyan ng knowledge and wisdom din, Panginoon. Maraming salamat po at sa iyo po namin ito pinagkakatiwala, maging ang kinaharap ng buong mundo, ang COVID-19 na ito, na siyang nagbigay ng takot sa mga tao, na siyang humahadlang upang hindi makagawa o hindi makalabas ang mga tao. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-heal ng aming buong mundo. Heal our land, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Ama, dahil ikaw lamang po ang aming dakilang manggamot, ikaw lamang po ang makapangyarihan sa lahat at may kayang gawin ng lahat ng bagay na ito. Nothing is impossible to you, Lord. And we trust in your words, we trust in your promises. Sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming panalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. God bless us all. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you po.